Hello, beautiful soul! Welcome back to my channel. This is my channel, Ami from Japan, Kabayan Aris. This reading is for you, May 24 to 30, 2026. Maraming salamat muna sa mga subscriber, new subscriber, cross-watcher, at sa mga bagong pasok dyan. Welcome na welcome kayo sa bahay ni Ate Aimee. Salamat din sa mga nag-like, comments, sa nag-hype ng aking video, sa mga nagpa-personal reading, sa mga bago dyan. So, basta sa inyong lahat, God bless you all. Kung gusto niyo na energy mo lang talaga, gusto mo makuha natin all the details para sa personal reading is in description below or magdiretso na kayo sa FB Messenger. Same picture, same name lang din dito. General reading tayo, Aries. Energy reading. Hindi ko na ulitin, palagi ko naman sinasabi yon, no? Gawin yung guide, yung mga warning, hindi yung negative. It's a warning. Huwag kayong tumalon sa mga warning sign. I-reverse nyo, okay? Para maiwasan nyo. Kuha tayo ng iyong angel number. Pag nakita ka ng angel number, ibig sabihin, yung guide mo is try to connect sa iyo or meron siyang mensahe na gustong ipahiwatig sa iyo. Ayun na nga. Ayun na nga, meron nga. Okay, meron kang 9, 16, 25, 32, 7, Scorpio, Leo, Capricorn, Sagittarius, and Leo. Maaaring connected ka sa kanila or magkakaroon ka ng connection sa kanila. Okay. Sa bagay, inuga-uga ko daw yung bato ko no? Okay. Meron ka mga, syempre, lahat naman tayo, di ba? Meron tayong mga ini-imagine, hinihiling, pinapangarap na ikinasisiya natin. Kaya nga natin iniisip, di ba? Na doon yung point na yon. Na doon yung point na you are more on committed doon sa sitwasyon na kasi nagkakaroon ka ng pag-i-imagine or you are inspired sa mga bagay na yun. Or pwede rin kasi na may nakakausap ka, pwedeng may mga tao na makapagbibigay sa iyo noon o kaya naman is may marireceive ka, kaya ka nakikita ko na parang you're happy, baka may inaasam ka na makamit mo sa iba sa inyo. Kasi there's a wish come true na pwedeng makakamit mo. Or sa iba sa inyo is you will receive a gift. Kung ano man gift yan, congratulations, malaki o maliit. Or may tao na magbibigay ng pagmamahal or tulong sa iyo or ikaw ito sa kanya, vice versa. May mga joy, happiness ako na nakikita sa iyo. Andun na yung point of baka may mga taong committed ka or may co-commit sa iyo na mararamdaman mo yung happiness, pwede na, or may kausap ka, tulad ng sabi ko kanina. Sa iba naman sa inyo is may tao na may pambobola. Either ikaw yung mambobola or makakareceive ka ng pambobola. May tao ako nakikita na sa iba sa inyo kasi maaring ito is a reflection from the past situation. Halimbawa, meron ka naiisip na nakaraang sitwasyon, na ganun yung mga pangyayari na parang ang saya mo, parang ganito, ganyan-ganyan. Yung kumaga, parang reminiscing from the past or reflection from the past na maaring ganun yung nararamdaman mo. Sa iba, ganun na nagkakaroon ng ganun. Sa iba naman, inspired ka. Siguro may kinaka-inspired ka or inspired ka this time. Bulol ako medyo adjust kayo. Pinag-adjust kayo alam mo, i-adjust ko yung dila ko, di ba? Wala na tayong magagawa doon. Bulol na talaga ako. Yun na nakikita ko dito. Sa iba sa inyo is, maaari naman na makakaramdam kayo ng kasiyahan kasi may mga tao na pupuri sa'yo, magpapasalamat, or ikaw ito sa kanya, yung mga ganun sitwasyon. And baka sa iba sa inyo, may ini-imagine kayo, mga ganun. And also sa iba is your feeling emotion. May feeling emotion din kasi parang alam mo yung may happiness but still nahandin yung sadness or feeling emotion. Alam yung kalungkutan. May ganon sa iba. Ang nakita ko is may mga sitwasyon na mapipiling drain ka. Baka sa trabaho mo rin o kaya sa mga sitwasyon na pagdadaanan mo o kaya may mga makakausap ka na madidrain ka, ganyan. Yan, feeling drain, ako nakakita. Mag-ingat ka na lang sa mga taong kausap mo kasi may nagsisinungaling. Also, there's a cheating. Maraming ibig sabihin ng cheating. Pwedeng kaibigan, karelasyon, kasama sa trabaho, or pwedeng ikaw. Okay? Andito rin yung point na
meron akong nakikita na may mga tao or may tao na magkakaroon na may sana hindi ikaw pangliling lang, mangliling lang, o nililing lang ka, o lilinglangin ka. Yun ang nakikita ko Mag-ingat kayo sa tukso. May tao na there's a promises kasi. Pwedeng you promise to yourself, o kaya naman is may tao na magbibigay sa'yo ng promises, pero pwede itong hindi magkatotoo. Kasi may negativity, no? Halimbawa, ay pautang Aris, ganyan babayaran naman kita. Mag-isip ka na. Sabi ganun. O, diba? Winarningan ko talaga kayo. Sabi ganun. No? Pero nasa sa inyo pa rin yun. Kayo naman yun. Basta naman yan warning lang naman yan. No? Malay nyo, hindi nyo naman siya energy. Basta magkaroon lang kayo ng idea ba? And then also, malay mo sa trabaho mo din, di ba? Baka sa trabaho mo, ganun. Hindi sila good, o kaya may mga hidden situation, mga ganyan. May tao na hindi talaga pwedeng, pagkatiwalaan. Ingat ka mag-ingat ka talaga, as in. Meron ako nakikita na may mga sa iba dito mga contract. Yeah, may mga contract or dealing situation ako na nakikita sa inyo na pero sana wag siya ma-delay Yan, or sana totoo siya. Or sana is nagkakaroon kasi ng moody situation pagdating sa iyo Aris. Hindi ko alam kung sa trabaho ba siya, sa relasyon. Basta there's a moody situation na kaganapan sa aspeto ng buhay mo. Magpakatatag ka na lang. 'Di ba? Think positive na lang din pagdating doon sa sitwasyon na 'yon. 'Di ba? Mag-trust ka sa intuition mo palagi Aris kasi malakas naman din ang pakaramdam mo Tingnan natin angel number mo. Baka nakakita ka ng mga angel numbers, repeating numbers, or connected sa ito. Wow! 88. Ang ganda O connected sa itong number na ito. O, di ba? Sabi ko sa iyo malakas sa pakaramdam mo. You have may mga unexpected personal power o di ba? Intuition. Sabi ko sa iyo meron kang Okay, dito sa sitwasyon mo, palagi ko itong nakikita sa'yo, Aris. Ay, hindi. Kay ko pala nakita. Sa'yo ba? Or kay Gemini ko nakita. Hindi ko maalala Basta mga past reading ko na yun, may divine intervention din siya. Sa'yo din, Aris, may divine intervention. Ito yung yung sitwasyon na what goes around comes around. Yun na nakikita ko sa'yo dito. And then also, is nandito rin yung point na may mga surprises, no? Ako nakikita sa iyo, and then tulad ng sabi ko kanina, may mga gift, may mga spiritual development, and there's a wealth, abundance, may mga enlightenment ka actually, no? Yeah, material gain is coming. Ang nakikita ko dito, ibig sabihin, mas magiging maganda yung flow mo, pero mag-ikat ka pa rin sa mga kausap mo, Yun, kasi nagte-3 lang to Mag-trust ka sa intuition mo talaga dito sa sitwasyon. Okay, Aris. 0 is the ending and the beginning. The 9 is 18, the beginning. And, well, it's up to you to make it happen naman. Kumbaga, andun yung point na tandaan mo palagi, Aris, the choices is always available, is in yours. If you want to fulfill, kasi very independent kasi yung energy na nakukuha ko sa'yo, Aris, andun lang din yung point na kailangan mo lang talaga namin mga bagay na you need to start and you need to end, mga ganyan. New beginning happen, great chance, opportunity, courage, accomplishment, ending, conclusion, big love. Look out for an opportunity that might be game changer. Ano ba yung gusto mo opportunity na makapagpapag-game changer sa'yo? Ganyan. You are completing something major. Kung saan aspeto ng buhay mo yan, congrats, may magko-complete. Also, this fruition and fulfillment. You are, it feels good to level up. Binasa ko lang. Level up daw, dong.
Close the old chapter. A new adventure will unreveal. Oh, may new adventure coming ka. Ano yun? At kayo lang ang makakaano nun. Kayo lang makakasagot niyan. Okay? Kung ano man yan, grab it. Pero may mga ililit ko kayo sa sitwasyon na yan kasi beginning yan. Your energy. Pero may new chapter ka. May i-close ka. Need to close something. Energy ni Aries. Ano kayong divine intervention mo? No. I-research nyo kung ano yung para mas maintindihan nyo. Okay. Your energy. Okay, ang energy na nakukuha ko sa'yo dito, may mga bagay ka daw na naiisip na gusto mong gawin. Or may mga bagay ka na naiisip na pinaplano mo o nagkakaroon ka ng pagpaplano. No, nandun yung point na yun. Or pwede rin naman may mga nakakausap ka na nagkakaroon kayo ng mga plano. Pwede nandun sa point na yun, di ba? Or nandun yung point na pwede may mga bagay kayo na iniisip, or ikaw iniisip ka na may hinihintay ka, o sa iba naman dito is parang nag-iisip ka o nagpaplano ka to travel or to ship something into your life, no? Pwede na doon sa point na yon. May mga bagay kang na gusto mong i-shifting, no? O may mga hinihintay ka. Sa iba naman sa inyo, ang nakita ko sa iyo energy dito is meron kang sitwasyon na parang you still holding at hindi mo pa siya kayang i-let go or hindi mo siya ma-let go. Anak, sandali. Pinupo niya kaya si mami. Si tissue. Buntot. Di ba? Nagpunas pa si ate. Yun ang nakikita ko sa'yo dito. You still holding yung situation na yun. Sa iba naman sa inyo is alagaan nyo daw yung sarili nyo. Maybe nandun yung point na more nagpo-focus ka ngayon sa sarili mo, mas more ka nagpo-focus sa mga idea mo, mas more ka nagpo-focus sa plano mo, mga ganyan. Sa iba naman sa inyo is meron kang sitwasyon or pwedeng nakaraan na to na ngayon is pinaplano mo na siyang i-pursue, pwedeng nandun sa point na yun, ano? Kaya halimbawa, may mga tension na hindi na-resolbahan and this time, gusto mo na siyang resolbahan at gusto mo na siyang aksyonan or gusto mo na siyang planuhin maigi, pwedeng nahandoon sa point na yun yung iba. Yun, nagkakaroon or magkakaroon ng iba sa inyo na mga parang you preparing for something to take it action o may mga bagay ka na gusto mo na i-progress, mga ganyan. O may mga bagay ka na gusto mong subukan in life. Yun. Tingnan natin ang parating sa iyo. Pwede may mga bagay ka na nagkakaroon ka ng curiosity. Diba? May mga naiisip ka na gano'n, tapos gusto mong gawin. O may mga nakakausap ka na naku-curious ka. Mga gano'n. Tingnan natin ang parating. Parating po kay Aries. Ano ang haba ng buntot mo? Nagreklamo si mami niya. Kasi nadadagan na ng baraha. Tapos nagreklamo siya. Parating sa iyo. Parang hindi maganda to. Sabi ko na nga ba, hindi to maganda oh. Nakita ko ba naman yung sungay eh. Diba? Okay, parating sa iyo. Aris, parating sa iyo, ang nakikita ko sa iyo dito is either makaka-receive ka ng text message, communication, news, o may magaganap o mangyayari na ikalulungkot mo sa iba sa inyo. Mag-feeling emotions ka kasi dito. Or pwede rin naman na sa iba is
meron kayong mga bagay na pagpupuyatan o kaya is pagising-gising ka o kaya naman is sa iba is late ka na matulog, maaga kang nagigising, pwedeng maahandol sa point or night shift ka. Yun ang parating sa iyo. Or sa iba naman sa inyo is may mga instant opportunities na darating sa buhay mo na mapag-iisip ka. O kaya halimbawa, sa iba is halimbawa meron kang gustong i-move, may gusto kang sabihin, may gusto kang aksyonan, may gusto kang i-pursue, pero iniisip mo paano? Kakaliwa ba ako o kakanan? Parang nado sa point na 'yon, no? 'Yon. And then also is parating sa iyo is may mga time daw na mananakit daw yung ulo mo, mananakit yung paa mo, ganyan. Hindi ko alam kung ano, may mga activity ka ba na gagawin para magkagano'n ka or may pinagpupuyatan ka ba para magkagano'n ka? May mga gano'n. Mag-ingat ka rin pagdating sa bandang tiyan mo, ikaw or someone who's connected sa'yo, yaan. Hindi ko alam kung may sakit siya or may pananakit ang bandang tiyan or bandang gitna ng katawan, kinakabagan ka ba, ano ba yung mga sakit sa tiyan? LBM, kung babae ka, menstruation, ano pa ba? Ano ba yung sakit sa tiyan? Kung ano man yan, baka may nakain ka, 'di ba? Mag-ingat kayo ha pagdating doon sa sitwasyon. Sa iba dito, baka may sakit kayo or may someone is connected sa'yo, baka may mga sakit kayo sa bandang tiyan. May paghingi ng suporta, ako nakikita, ibig sabihin, either hihingi ka ng suporta, tulong, or siya ito sa'yo, vice versa. Pinag-uusapan ka rin, Aris, ha? And then also, well, hindi naman mawawala yan sa buhay mo, no? Palagi ka pinag-uusapan. May nakikita rin ako dito na babae. May babae dito. Hindi ko alam pero kilala mo na 'tong babae na 'to. Kilala mo na 'tong babae 'to. As in matagal mo na siyang kilala. May babae ako nakikita dito. Either or ikaw ito ha, kasi tapos nangungutang pala sa'yo, no? Diyos me, marimar naman. Eh, hindi balik kung magbabayad siya ng utang sa'yo, di ba? Okay lang. Either hihingi siya ng suporta, manghihiram, uutang, o hingi ng tulong. Or ikaw, magkukusa mismo sa kanya. Pwede na doon sa point na yun na, vice versa ha. Yan. Sa iba sa inyo, mag-ingat ka, Aris, kasi may tao na may dark thought sa'yo at alam ko na alam mo naman yun. Okay? Yung iba sa inyo, na nandito kasi sa sitwasyon mo na you are feeling stagnant. May mga sitwasyon na na-stagnant ka. May mga sitwasyon na parang may sinisiyasat ka, naghahanap ka ng katotohanan, ganito ba, ito ba, dapat ba, ganito ba, ganun ba. Nagkakaroon din ng mga pagmumuni-muni, no, ang iba sa inyo. Ang sinasabi rin dito is you will become a center of attention. Yun ang sabi dito. Actually, may achievement ka nga eh. May achievement ka, may marireceive ka raw. Pwede yung sinasabi kong babae na yun, may marireceive ka sa kanya. Sa iba ha, sana wag nga mangutang. Pero you will receive something sa babae man siya o sa lalaki, may marireceive ka. Gift, tulong, parang sinabi ko na rin siya kanina, una-una yun. Lumabas pa rin kasi. Within the 3 days, 3 weeks, or 3 months, 3 days, 3 weeks, or 3 months is my blessing na magaganap sa iyo or makaka-receive ka ng blessing. Sa iba naman sa inyo is may mga union, no? Ako nakikita. Tingnan natin. Okay. Dapat iwasan ni Aris. Ay, yun na. Lumagpas. Ay, no, nagbaksak na. Dapat yung iwasan, multo. Ano ba yun ate? Multo. Multo. Ingat kayo sa multo. Ano na yung mga kabado dyan palagi. Okay. Dapat mong iwas, siguro overthinking. Yan.
Iwasan mo mag-overthinking, iwasan mo na mahata ka ng nakaraan, no? Iwasan mo rin makapagkompetensya. Alam mo yung makipagtalo, makipag-compete, mga ganyan. Iwasan mo na yung mga poot, galit, katamaran, being cold, o yung mga taong cold, pagpabaya, iwasan mo, ma-stagnant ka, iwasan mo. Siyempre tama rin, iwasan mo rin. Pero kung pagod ka, natural lang din yun, ano? Iwasan mo yung pagpupuyat, no? Iwasan mo yung kukulang ka ng tulog, magbawi ka. Enjoy life lang. Okay lang yun. You need to enjoy your life as long as may pang-enjoyment ka, di ba? Iwasan mo yung mga tao na chismoso, chismosa. Wag ka na lang din naman makisawsaw, di ba? Makisawsaw dun sa mga ganun. At iwasan mo yung mga taong may cheating. Kung cheater ka, iwasan mo yun. Yung mga cheating. When it comes sa cheating, kasi hindi lang naman boyfriend, girlfriend, asawa yan, ano? Pwede rin yan sa mga kaibigan, mga collegios mo. Ingat ka, ha? Yun na nakita ko. Iwasan mo yung mga pwedeng makapag-prostrate sa'yo. Diba? Umiwas ka hanggat, pag sa tingin mo, mapuprostrate ka na doon, tumalikod ka na nang hindi na mag-fire, no? Fire ka pa naman din. And then also, yung hindi mo alagaan yung sarili mo at mahalin yung sarili mo. Siyempre, love the people who love you and who care you, no? Pahalagahan at mahalin mo rin sila. Kung ano yung pinapakita nila sa'yo, yun din ang gawin mo. Kung minamahal ka nila at inalaga ka, gawin mo din yun. Diba? Hindi naman kawalan yun sa'yo, no? Yan, pahalagahan mo sila the way na pinapahalagahan ka nila. Tingnan natin ang love. Kapatid, anak, magulang, karelasyon, kaibigan, pamilya, Aris in love. Ay! Kayo ba? Talaga lang, ah. Sabi ka rin eh. Talaga lang, ah. Nakakadalawa ka na niyan. Dalawang beses na lumabas eh. Ingat ka. Sana wala kayong mga bad habit. Love. Okay. Kung ikaw is single. Kung ikaw is single, maaaring may nakakausap ka na, o may makakausap ka, or may nakakausap ka by the internet sa iba sa inyo. Pero, makakaramdam ka sa kanya ng kasiyahan or you feeling happy sa tao na to. Pero sana, teka lang. Ay, hindi. Ano lang. Timbangin mo daw. Kumbaga, slowly but surely. Ang sinasabi dito. Slowly but surely, ha. Wag pabigla-bigla. Ikaw din, bala ka. Tapos mamaya, sa bandang huli, iyak-iyak ka. Okay? At timbangin mo rin yung nararamdaman mo. Siyempre, nandun yung point na yon. Okay, kung kayo nagkahiwalay nito, yes, oo, nagkahiwalay na talaga. Kasi itong connection na to, you're the option, nagkaroon ng optional, naging option, no? Pwede na third party ka, ikaw yung third party, or nagkaroon ng third party. Pwede rin kasi sa iba sa inyo, itong taon na to is may family na talaga. Sa iba ha, sa iba. Sa iba naman, itong taon na to, meron talaga siyang bad habit, or ando yung pagiging makasarili at sakim. Pero kung titingnan ko dito, vice versa tayo, itong tao na to, nahatak pa siya na nakaraan. Naiisip ka pa rin niya. Pumapasok ka pa rin sa mind niya. Hindi ko alam in what way. Siguro, kung meron kayo napuntahan na lugar, o kaya may mga kinakain siya, ganyan, na nakakapagpapaalala sa kanya, yun na nakita ko. Pero, ang nakita ko dito is still spying pa rin. Maybe you spying or siya nag-spy. May pag-i-spy pa rin. Pero nagiging topic ka, no? Or nababanggit, pwede, no, ikaw sa mga kakilala niya o kausap niya. Yun ang nakikita ko.
na pag-uusapan, kumbaga. Yun. And then also, kung kayo naman is, wala kasi akong kilos na nakikita sa kanya, pero hindi yung na, pumapasok ka pa rin naman sa ano, sa isipan niya. Kung kayo is may third party relationship, kitang-kita naman, 'di ba, meron hot and cold yarn. Medyo magulo yung relasyon na 'to, no, sa nakikita ko dito, no. Well, lahat na yung disappointment, eh, no. Ang ano niyo na lang dito is kung teka, touching ako. Aray ko, sorry. Kung magi-stay ka. Sabay ka, sorry. Sorry. Pinipigil ko kasi tapos hindi na kaya ng ilong ko. Yun, kung mag-i-stay ka, di why not, di ba? Nasa iyo naman yun. Pero isa sa inyo happy. Sana all, di ba? Sabi ganun yun, no? Sana all. Yun na nakikita ko dito. May naghihintay pa rin ba yung isa sa inyo? Sure ka? Pero magkakaroon daw kayo ng pag-uusap. Isa dito naghihintay pa rin, eh, no? Pero nandun yung partnership sa nakita ko dito. Siguro ang nagko-connect sa inyo anak, kung may anak kayo. Kung wala naman kayong anak, siguro nandun yung point na para kasi kayong mirror, eh, no? Kung ano ipapakita mo sa kanya, yun ipapakita niya sa'yo. Yun ang nakikita ko dito. Okay, kumbaga dito talaga may bad habit talaga 'to. Kung kayo naman, kasi yung connection na 'to hindi ko alam kung ano yung may masamang habit 'tong tao na 'to, as in, or ikaw ito ha, as in. Well, kung ano man yan basta all na yon, overall na yon, no? Okay, kung wala naman kayong third party relationship, kung wala kayong third party relationship, ang hindi ko lang maintindihan sa side mo or sa side niya 'to ha, meron kasing sitwasyon na nata-trap ang isa sa inyo. Pwede rin kasi na hindi pa totally nakaka-move on ang isa sa inyo sa dating karelasyon niya, no? Or bumabalik-balik, pwedeng nandun sa point na yon. But still, nagigib naman ng effort yung isa sa inyo or both of you nagbibigay kayo ng effort. Ano naman yung happiness kasi andito the sun and andito yung sun tsaka yung 10, no, nandun yung point. Iniisip ko kung ano yun, yung 10 of cups, di ba? Andun naman yung happiness sa nakikita ko, andun naman yung pagtutulungan sa nakikita ko dito. Pero magkaiba talaga kayo ng ano, no? Magkaiba kayo ng energy nitong tao na ito. Ang hindi ko, may tumutulong sa inyo na isang babae? Or may tao, may babae kasi ako nakakita, eh. Hindi ko alam kung sino yung babae na nakakatulong. Hindi ko alam kung yung babae na yung distraction or yung babae na yung is nakakatulong sa inyong dalawa. Dalawa lang yan, eh. Either yung babae is distraction or yung babae na yun ang tumutulong sa connection na ito or makakatulong sa connection na ito. Vice versa. Kasi may babae ako nakikita dito. Yun. Pero sabi dito may malalaman ka. Hindi ko alam ko ano yun. Baka may sasabihin siya sa'yo or ikaw may sasabihin ka sa kanya. Pero darating yung time, may malalaman ka sa kanya. May malalaman. Vice versa. Yun nakita ko. Kayo ba talaga? Sabay ka nun. Kasi andyan si Devil, oh. Well, kung kayo man, edi congrats. Yun lang yun. Diba? O baka naman may distraction sa connection na ito, no? Sa iba sa inyo. Money ni Aris. Kakaroon ng blockage. Or may mga tao na ayaw sa connection na ito. Pwedeng nado sa point na yun. Ay, 3 of Swords. Okay. Money. Money ang trabaho to, ah.
Di ba sa inyo, no, may problema sa mata, no? Yun ang nakita ko, may problema sa mata yung iba. Okay. Or magkakaroon kayo ng problema sa mata. Wag naman po sana, di ba? Okay, pagdating sa trabaho or money mo, ang nakikita ko sa'yo dito kasi is may unfinished business ka raw. Or pwede rin na magkakaroon ka ng problema sa trabaho mo or sa pera mo or nandun yung frustration. No? Sa iba dito is may mga bagay kayo na gusto mong aksyonan, gusto mo nang i-move or gusto mong i-change, pero nagkakaroon ng blockage doon. Pwedeng nalilito ka, 'di ba? Kaya hindi mo magawa-gawa at hindi mo pursue or may blockage to. Nagkakaroon ng challenge sa iba. Yun ang nakikita ko dito. Sa iba naman sa inyo, kung gusto niyo na bagong trabaho, yes, meron ako nakita na bagong trabaho sa inyo. But it's your choices, ano, dito sa sitwasyon na to. Pero kung gusto niyo, meron naman ako nakikita na magkakaroon ng offering. Kung hindi na rin kayo masaya sa trabaho nyo ngayon, nasa sa'yo pa rin yun. It's your choice. Basta doon ka sa tingin mo na magsasucess ka. Na basta do your mission to accomplish. Yan, baka iba sa inyo may mga pagkakautang pa or may mga unresolved, unfinished business pa na kailangan kumpletuhin na this time, pwedeng nandun sa point na yun. Yan. May mga, iba dito may mga new project or may mga proyekto nyo na dati, gawin nyo uli, pwedeng nandun sa point na yun. Yun. May mga bagong trabaho, actions, movement. Opportunities also is meron ako nakikita sa iyo na pwede makatulong sa iyo to success. Yun na nakikita ko sa iyo. Basta mag-trust ka lang sa intuition mo. Mag-ingat ka na lang sa mga tao makakausap mo pagdating sa pera, ha? Mag-ingat ka. Well, sa'yo naman pera yan. Arigato namaste, God bless.